Hello mga dads at welcome again to my channel Mark TV. At sa araw po na ito ay meron tayo sasagutin ng mga ilang comments na katanungan. At ito po, si user po, paano po mag-compute ng reading ng submeter? Tapos yung isa si Leon Sakalos, ayan. Ang tanong niya naman, ano ba daw yung kadalasan na ginagamit na wire, breaker, at ilang amperes mga dads? Ayan. So sa video ito mga dad, sasagutin natin. Then ito po yung sample natin na gagamitin, yung dating pang demo. At siya nga pala mga dad, sa pasensya na dahil medyo matagal na hindi ako nakapag-upload. Medyo busy. Meron kasi tayong malaking blessing na dumating. Pwede na! Ayan, buntis si Mrs. Sana all. Yes, congratulations sa amin. Ayan, medyo maselan siya kaya medyo ako yung gumagawa sa bahay. Ayan, so sa video nito sasagutin natin. Unahin natin yung kay user na ang tanong niya, paano daw mag-reading ng kilowatt ampere? So magkano or paano ka kumukonsumo o paano mo malalaman yung consumo mo sa submeter? So kadalasan kasi mga dads, may nagtatanong sa akin na bakit daw ang mahal ng kuryente niya compare daw sa dati niyang inuupahan o sa dati niyang tinitirahan. Kasi mga dads ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Yung submeter kasi mga dads, iba-iba yung presyo. Hindi po ng mismo submeter, yung kilowatt per hour niya. So nagkakaiba sila dahil sa kung magkanong ibibigay ng main owner ng metro. Halimbawa mga dads, ako si owner, tapos kapitbahay kita. Wala kang panglagay ng kuryente or wala kang kuryente mga dads. Ngayon, makikidugtong ka sa akin. Ang gusto mo, mag-submeter ka na lang. Ayan. So, pumayag naman ako. Kaso, ang gusto ko, halimbawa na lang mga dads dito sa Angeles Electric, kung ang kilowatt per hour niya is 10 pesos per kilowatt hour, ngayon, gusto ko na yung kilowatt per hour mo dito sa submeter ay 15 pesos. O gusto ko, kasi siyempre, ako yung nagbabayad sa nag-a-adjust sa pagbabayad. Halimbawa, dumating yung bill ngayon, gusto ko na magbayad, wala ka pang budget or nung usapan nyo na date, ganito, wala pa siyang pambayad, ikaw mag-aabono. Ako yung mag-aabono pala. Ayan. So, papayag ka ba? Nasa sa'yo yun mga dads kung papayag ka. Merong sakto lang yung 10 kilowatt per hour, merong 15. So, depende sa usapan mga dads. Kaya minsan, nagtataka ka, bakit nagmamahal yung kuryente mo kapag naka-submeter ka? So, dako na tayo dito mga dads kung paano ba siya i-compute. So, prop ko lang ka mga dads ha. Let's go! Tcharan! Ito mga dads, example na lang. Ito yung submeter mo, no? So, nag-start tayo ng 650 kilowatt hour. Ayan. Ngayon, mag-start ka na ng gumamit ng kuryente, tumira ka na sa bahay, siyempre gagamit ka na ng mga kuryente, kung ano-ano. Ngayon, sa usapan nyo na date, alam ba, usapan nyo na sa katapusan, o kung March 2 tayo ngayon, so sa March 31, titingnan natin ulit ito, then, i-compute natin. Ngayon, ang mangyayari dito, halimbawa na lang, sanan, ayun na nga mga dads at lumipas ang 30 days, ayan, at napag-usapan natin na, sa 31, sa katapusan, bayaran, kukwentahan natin, ganon, ayan, so pumayag ka. So, pagdating ng March 31, pupunta ka dito, then titingnan mo yung submeter mo. So, yung previous niya ay 650 kilowatt. Ayan. Ngayon, nung pagtingin natin nung katapusan, naging 660 siya. Ayun. So, ang kinain mo sa loob ng isang buwan ay 10 kilowatt hour. Ayan. So, dito na po natin gagawin yung computation. Ang mangyayari nun, dito, yung present, yung ngayon, 660, minus mo siya ng 650 equals 10. So, sa buong isang buwan, ang kinain mo ay 10
kilowatt hour. Ayan. So, ang napag-usapan natin ay 15 pesos. So, kung naka 10 kilowatt ka, times mo siya ng 15 pesos equals 150 pesos. So, sa isang buwan, yun po yung kinain nyo. So, meron pa kasing mas mataas, depende sa usapan, pwedeng 20 pesos yun, times mo siya ng 20, magiging 200. So, ganun lang po kasimple yung compute ng submeter. So, ito, liliwanagan ko lang dito. Lalagyan lang natin ng extra explanation ito, makadadsa to. Tutok ko lang. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, ayan, meron siyang kulay red na, ayan. So, halimbawa, 650.1 po siya nun. Meron po siyang 0.1. Makikita nyo naman po dito sa taas na meron siyang 0.1. Halimbawa, ito 650.1 tapos naging 660.8. So, ibig sabihin, ang total niya ay 10.7. Tama ba mga kadads? Ayan. Kung 10.7 siya, multiply mo siya ng 15. Ibig sabihin, i-compute mo na yung nakakain mo. So, kada isa nito, ay katumbas siya ng 0.1, multiply mo siya ng 15. So, nasa 1 pesos and 50 centavos. Ganun siya. So, yung total natin, ito po, ayan. Ganyan po. So, ganun lang po siya kasimple. Then, ang susunod na natin, mga kadad, siyempre, yung katanungan ni Leon sa Carlos. Ayan, sa Carlos po ba? Correct me if I'm wrong, madam. Ayan po. Ang ginagamit kadalasan sa mga submeter ay depende. So, depende sa load. Halimbawa, kung yung bahay na titirahan mo, napapasubmeter mo, ang gamit mo lang, electric fan, TV, charger, yun lang, mabababa lang, pwede ka na sa 30 amperes saka 3.5 millimeter squared. So, pwede rin siya na, or tinatawag na number 14 AWG. Ayun. So, depende sa load. Alam ba, gagamit ka ng aircon, gagamit ka ng rep, papasubmeter mo. Meron kasing mga submeter na mas matataas yung load. So, mas maganda pagpapalagay po kayo or alam nyo na mas mataas yung load na kailangan nyo, maganda po ipakompute nyo sa mga kapwa natin dyan na master electrician para yung safety ng buhay natin, siyempre pag nagkasunog, ng mga appliance natin, at para din rin kayo magkulangan ng power sa mga appliance nyo. So, hindi sila masira. Kasi pag maliit yung wire, sabay-sabay yung gamit, pwedeng masunog po yung mga wire natin. Pwedeng mag-cause na sunog. So, wag naman sana. At yun na nga mga dads. At sana may natutunan kayo sa video to. So, please don't forget to subscribe. Then, click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. So, see you in my next video. Ha! God bless!